maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Napilitang lumusong sa tubig na umaagos sa kalsada. Umabot din hanggang baywang ang lalim ng baha sa ilang lugar. Sa Barangay Pamplona 3, mahigit 100 pamilya ang kinailangang ilikas sa evacuation center sa Verdant Covered Court. Bineberipika pa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang ulat na may 1 taong gulang na batang babae na namatay matapos anurin ng tubig. Nabitawan umano siya ng kanyang ama habang nag-evacuate sa Barangay Almanza 1. Natagpuan ang kanyang labi sa tabing ilog sa Barangay Talona 3. Samantala, sa ngayon, kasunod ng maaliwalas na panahon, bandang tanghali kahapon, marami sa evacuees ang nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Kahit hindi umulan kahapon, lubog pa rin sa hanggang binting baha ang ilang bahagi ng Barangay Panghulo sa Malabon. Bagamat nadaraanan pa rin naman ito ng light vehicles. Ang Araneta Avenue naman sa Quezon City, nakadalas ay lubog sa tubig tuwing may malakas na ulan, walang nangyaring baha. Bagamat bahagyang tumaas ang tubig sa creek, nasa 1 o 2 metro pa ang layo nito sa kalsada. Hindi tumaas ang tubig sa Upper at Lower Marikina River. Nananatiling normal ang level ng tubig sa 13 meters. Hindi rin umapaw ang Pasig River at San Juan River. Samantala, tuloy-tuloy naman ang declogging operation ng MMDA at DPWH para maiwasan ang pagbaha. Katunayan, nagsagawa sila ng declogging operations sa Muntinlupa City noong Miyerkules. Kasunod nga ng pag-alis ng Bagyong Bising at bahagyang pagkalma ng habagat, unti-unti na ring humupa ang ilang mga binahang lugar sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Kaya't ang mga kababayan natin, unti-unti na ring nagsisibalikan sa kanilang mga tahanan upang maglinis o isalba pa ang kanilang mga kagamitan. Karamihan sa mga ito ay mula sa Central Luzon at Zamboanga. Bagaman may ilan pa ring nagpasya na manatili sa evacuation centers ng Department of Social Welfare and Development, ang magandang balita, nagbalik na sa bahay ang maraming bakwit. Ayon sa DSWD, umaabot na lang sa 104 na pamilya ang nasa mga evacuation centers sa National Capital Region, Region 3 at Cordillera Administrative Region. Sinabi naman ng DSWD na may sapat namang pagkain sa matitira sa evacuation centers at nabigyan na rin ng family food packs ang mga nagsiuwian na sa kanilang mga bahay. Umabot naman sa mahigit 8.5 million pesos ang kabuuang halaga ng naipamahagi na tulong ng DSWD. Wala nang bagyo sa kasalukuyan pero umuulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa dahil sa habagat. Ito ang dahilan kaya't nananatiling nakataas ang heightened alert status ng Philippine Coast Guard. Sinabi ni PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab na sa ngayon ay nagpapatupad na sila ng tinatawag na Pre-Disaster Risk Management Plan. Sa ngayon, meron na silang nakahanda na response group katulad na rin ng mga nakaumang na mga kagamitan. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga lokal na pamahalaan para mabigyan ng tamang impormasyon bilang bahagi ng kanilang mga paghahanda. Samantala, nagpaalala na rin ang PCG sa mga mangingisda na alamin palagi mula sa Pag-asa at sa Office of Civil Defense kung ano ang lagay ng panahon at huwag nang pumalaot kung masama na ang panahon. Ina-encourage na po natin ang ating publiko na makipagtulungan po sa Philippine Coast Guard. At kung ano man po ang ating maitutulong ay handa po kaming iparating ang aming tulong at kooperasyon pagdating po sa mga giyan. Pinalalakas na ngayon ng PCG ang kanilang pre-departure inspection para sa mga sasakyang pandagat na umaalis sa mga pantalan upang tiyakin na hindi magkakaroon ng overload sa mga ito.
Sa pamamagitan ng isang Kapihan Media Forum, ginunita ang National Disaster Resilience Month 2025 sa rehiyon ng Cordillera. Pinangunahan ni Office of Civil Defense, Cordillera Regional Director at RDRRMC, Chairperson Albert Mogol ang forum kasama ang mga regional official ng DOST, DILG, DSWD, DepDev, DOH, ang mga haligi ng disaster prevention, mitigation, disaster preparedness, disaster response, at disaster rehabilitation and recovery. Tinalakay din ng Pag-asa Sepnotic Baguio Station ang namamayaning lagay ng panahon at weather outlook sa rehiyon. Binigyang diin ni Mogol ang kahalagahan ng NDRM Theme 2025 na kayang umaksyon ng mamamayan na isabuhay ang kahandaan ng bawat isa para maging ligtas sa oras ng sakuna. Nanawagan din si Mogol para sa patuloy na pakikiisa at pagtutulungan ng mga miyembro ng RDRRMC, local DRRM councils, community stakeholders upang masiguro ang kahandaan, kaligtasan at katatagan ng mga komunidad anuman ang dumating na sakuna at kalamidad sa rehiyon. Pinangunahan ng Office of Civil Defense Region 6 ang Integrated Planning Course on the Incident Command System o IPICS. Idinaos ito noong June 23 hanggang 27 sa Camp Peralta, Hamindana, Capiz. 20 sundalo mula sa 3rd Infantry Division ng Philippine Army ang lumahok at nakapagtapos ng kurso. Idinisenyo ito para palakasin ang kanilang kakayahan sa pagpaplano at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya sa panahon ng sakuna. Nakatuon ang pagsasanay sa proseso ng pagbuo ng mga estratehiya at pagkilos. Kabilang sa mga facilitator ng aktibidad, sina Angel Grace Lemera ng OCD-6, SFO3 Romelo Aguilar ng Bureau of Fire Protection Zaraga at mga kinatawan mula sa iba't ibang provincial at municipal risk reduction and management offices. Sinusuportahan ng aktibidad ang layunin ng OCD-6 na paigtingin pa ang disaster response capacity ng mga uniform personnel sa Western Visayas. Panahon na para salain ng entries para sa Gawad Kalasag SEAL 2025. Sa Mimaropa, isinasagawa na ng Regional Validation Committee ng Patimpalak para sa Local Disaster Risk Reduction and Management Councils and Offices o LDRRMCO. Ibabase ang magiging validation sa mga ipinasa ng 74 na local government units, kabilang na ang 5 probinsya, 2 lungsod at 67 munisipalidad sa buong rehiyon. Idinaraos ang aktibidad sa Swiss Bell Hotel Blue Lane sa Santa Cruz, Maynila mula July 8 hanggang ngayong araw July 11. Kasama naman sa Validation Committee ang mga kinatawan mula sa Office of Civil Defense, Department of the Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, Department of Human Settlements and Urban Development, at Department of Environment, Planning and Development. Para makapasa sa susunod na field validation, kailangang makakuha ang mga LGU ng average score na 80% o mas mataas pa. Ang Gawad Kalasag o Kalamidad at Sakuna Labanan Sariling Galing ang Kaligtasan ay taunang pagpupugay sa mga natatanging tagumpay sa disaster risk reduction and management, kasama ang mga inisyatiba sa climate change adaptation at humanitarian assistance. Para mapagtibay pa ang katatagan at kahandaan sa panahon ng kalamidad o sakuna, muling nanawagan ang Cordillera Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon na ganap na gamitin ang kanilang pondo para sa disaster risk reduction and management.
Ayon kay CDRRMC Chairperson at Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region, Regional Director Albert Mogol, batay sa datos mula sa Bureau of Local Government Finance o BLGBF, marami pa ring lokal na pamahalaan ang hindi ginagamit ang kanilang Disaster Risk Reduction and Management Fund. Katunayan, nasa 837 million pesos ang kabuang halaga ng naturang pondo para sa rehiyon ng Cordillera. At sa ilalim ng batas, 70% ng Disaster Risk Reduction and Management Fund ay inilalaan para sa mga gawain sa paghahanda sa panahon ng mga kalamidad tulad na lang ng mga pagsasanay at pagbili ng mga kagamitan na mahalaga para mapatatag ang kahandaan tuwing may sakuna. Samantalang ang 30% naman na dapat inilalaan bilang Quick Response Fund para sa mga emergency. Gayunman, batay sa records ng BLGBF, as of March 31 ngayong taon, wala pang nagagamit sa 30% na Quick Response Fund at 6.9% lang ang nagastos para sa mga gawain na magpapatibay sana sa katatagan at kahandaan ng rehiyon. Dahil dito, binigyang diin ni Mogol na dapat agarang gamitin ng pondo at iginiit niya na may mga sitwasyon kung saan ang mga estruktura na dapat sanay naayos na ay naiwang hindi nagawa na nagpapataas ng peligro. Dagdag pa niya, pwedeng ilipat ang mga pondong hindi nagamit sa loob ng 5 taon sa iba pang mga proyektong hindi direktang may kinalaman sa disaster risk reduction. Pahabol ni Mogol, kailangan ng mas maiging koordinasyon sa pagitan ng BLGBF, DILG at OCD para mapagbuti pa ang paggamit sa pondo na siyang maghahanda sa mga LGU at mga mamamayan sa panahon ng anumang sakuna o kalamidad. Kasado na ang pagbubukas ng Cabalaka Expo sa July 26 hanggang 27 matapos ang isang coordination meeting sa Mandurriao, Iloilo. Ang Cabalaka Expo ay pagtitipon-tipon ng gobyerno, civil society, academe at pribadong sektor na naglalayong maturuan ang publiko sa mga banta ng sakuna at kalamidad upang makapagpakita ng katatagan, mapalakas at maitaas pa ang kamalayan ng mga Ilonggo upang makapagsagip ng buhay. Bibida sa expo ang mga informative at interactive exhibit. Kinumpirma na rin ng mga exhibitors ang kanilang paglahok sa expo na nakatuon sa mga proyekto at aktibidad ng iba't ibang organisasyon sa climate and disaster resilience initiatives. Maaari silang magpakita at magpamigay ng advocacy materials, flyers at posters. Mayroon ding interactive and creative resilience activities. Maglalagay din ng activity area na may games at interactive activities na susukat sa kaalaman at kakayahan ng mga bata sa disaster preparedness, tulad ng Cabalaka Camp, BFP Roadshow at Rappelling Station. Bibida rin ang mga rescue vehicle, specialized equipment, and cutting-edge technology na ginagamit ng emergency response units sa Iloilo City. Magbibigay din ng mga small briefing o mga 10 hanggang 15 minutong speaking engagement mula sa mga disaster expert na may kinalaman sa climate at disaster resilience. Laging tandaan na bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging